So pag sinabi nating hormonal imbalance, ito yung involved yung tinatawag nating testosterone or yung male hormone in simpler terms. So ang pagkakaroon ng hormonal imbalance sa mga lalaki, naipapakita to sa iba't ibang signs and symptoms, particularly na unang-una yung fatigue or kahit kakatapos lang magpahinga, nakakaramdam pa rin ng labis na pagkapagod. Isa ring sign ng hormonal imbalance para sa mga lalaki yung tinatawag nating unexplained weight gain at sa katagalan meron ding tinatawag na bone density loss or rumurupok yung buto ng ating mga kalalakihan. Isa rin sa mga sign ng hormonal imbalance na tinitignan natin sa mga kalalakihan is yung loss of muscle mass or nawawalan ng muscle yung ating mga kalalakihan at sa katagalan nagkakaroon din pero hindi ito masyadong common yung tinatawag nating hair thinning or naglalagas ng buhok yung ating mga kalalakihan. Maaari ding magkaroon ito ng mga senyales or doon sa kalagayan ng kanyang sexual at reproductive system. Unang-unan dito is bumababa yung sexual drive or yung libido ng isang kalalakihan. Isa rin dito ay ang nagkakaroon siya ng depression or mood swings kadalasan. Isa ring senyales ay ang pagkakaroon ng tinatawag nating brain fog or difficulty in concentration at mas irritable. Isa rin sa mga senyales ng hormonal imbalance, nahihirapan silang makatulog or nagkakaroon sila kadalasan ng insomnia. Malaki ang epekto ng pagkain para sa hormonal balance sa ating mga kalalakihan. Particular na dito yung tinatawag nating insulin. Tandaan natin ang insulin, ang madalas na nakakaapekto dito is yung madalas nating pagkain ng mga refined sugars at yung mga simple carbohydrates sa ating diet. So tandaan natin, chronically kapag mataas ang insulin ng isang kalalakihan, mas prone ito sa degradation or yung pagkaroon ng pagkababa ng testosterone o yung tinatawag nating male hormone. Isa rin na dapat nating tignan kapag sa diet is yung fats. Dahil mas maganda kung healthy fats ang kakainin ng ating mga kalalakihan dahil kapag healthy fats ang kinakain natin, nagpo-promote ito ng production ng testosterone. Huwag naman sanang pagkamalian, hindi lahat ng fat ay masama. Ang nakakasamang mga fat is yung tinatawag nating mga trans fats o yung mga nakukuha po natin doon sa ating mga animal fats, doon sa mga madalas na kumakain ng fried foods. Ang mga healthy sources ng fats is nanggagaling usually sa mga plant sources at fish, particular na po doon sa mga deep fish, yung ating mga omega fatty acids, at doon sa ating mga legumes and sa eggs. Tandaan natin kapag nagkaroon tayo ng pag-abuso sa ating pagkain or yung tinatawag nating overconsumption ng food, doon tayo nagkakaroon ng pagkasira doon sa testosterone and eventually sa hormonal balance ng mga kalalakihan. Particular na dito kapag madalas tayong kumakain ng mga sugary foods and sugary drinks, yung matataas sa asukal. Dahil tandaan natin sa katagalan, kapag hindi na kontrol ng katawan natin yung sugar sa ating dugo, naaapektuhan din yung ating testosterone production dahil hindi na nakokontrol ng insulin yung blood sugar natin. Tandaan natin, kapag stable ang ating blood sugar, mas stable din ang production ng ating testosterone or male hormone. Kadalasan kapag gusto ng mga kalalakihan na magkaroon ng anak or mag-conceive ng baby, madalas na dapat i-prioritize ng ating mga kalalakihan is yung mga tinatawag nating antioxidant-rich na foods. So, mas madalas po itong makikita doon sa ating mga vegetables, gaya ng mga green leafy vegetables o yung mga makukulay na mga gulay po natin. Particular na rin dito yung ating mga kamatis, carrots, squash. So, basta makukulay po ng mga gulay, at asahan po natin na mataas po ito sa antioxidants. Isa rin sa dapat nating i-consider kapag gustong magkaroon ng anak or mag-conceive is yung kanyang zinc intake. Ang zinc is madalas na nakikita sa mga seafoods, particular na doon sa ating mga oysters, shellfish. Meron din ito sa ating mga beef, chicken, sa mungo seeds, meron din po yan. I-consider din natin ang consumption ng healthy fats, particular na yung omega-3 and omega-6 fatty acids na madalas na makikita natin sa ating mga plant oils at sa ating mga isda, gaya ng bangus, tilapia, tuna, salmon, yung mga ganong isda. Siguraduhin din natin na merong adequate protein intake yung ating mga kalalakihan dahil tandaan natin ang hormone, ang testosterone, ito ay protein.
So, kailangan natin ng protein sa katawan natin para mabuo yung testosterone at syempre magkaroon din ng maayos na pangangatawan yung ating mga kalalakihan. Gaya ng na-discuss natin kanina involving yung insulin, napaka-importante ng meal timing sa hormonal balance ng ating mga kalalakihan. Dahil kapag ka-balanse or regulated yung ating blood sugar curve, naiiwasan natin yung spike sa insulin o yung pagbagsak naman ng blood sugar sa ating dugo. At sa katagalan, kapag hindi natin ito na-monitor, doon nagkakaroon ng problema sa hormonal imbalance, particular na sa testosterone. So, kailangan, para ma-maintain natin yung timing ng meals natin, gawin po natin yung tinatawag nating small frequent feedings. Mas madalas ang kain natin sa loob ng isang araw, pero at smaller quantities. So, hindi po pwede dito yung isang biglaan ng kain mo or gugutumin mo yung sarili mo for a prolonged period of time, then kakain ka ng maramihan. So, dun kasi usually nagkakaroon ng overconsumption ng pagkain. At ang mangyayari doon sa ating blood sugar curve, so syempre, nagkaroon ka ng time or nagkaroon ka ng prolonged period of time na mababa yung blood sugar mo dahil hindi ka kumakain. Tapos, bigla kang kakain. So, from zero, biglang bubulusok pataas yung ating blood sugar curve. Doon nagkakaroon ng problema sa ating blood sugar maintenance kapag hindi natin inaayos yung timing ng meals natin. And eventually, naapektuhan din yung testosterone production.